Sa gilid ng Antipolo, nabulabog ang mga residente dahil sa kakaibang amoy ng karne na nagmumula sa paresan ng isang tahimik na binata na nagngangalang Rolly. Laging pila ang paresan niya, pero isang araw, biglang nawala si Rolly at ang mga magulang niya. At nang buksan ng pulis ang kusina ng bahay nila, tumambad sa kanila ang mga putol-putol na parte ng katawan ng tao sa loob ng malaking kaldero. Ang tanong, sino nga ba talaga ang naging biktima? Nung hapong iyon, mukhang karaniwan lang ang Antipolo. Maputla at kulay kahel ang langit, at ang tunog ng Angelus mula sa maliit na kapilya sa dulo ng eskinita ay sumasabay sa sigawan ng mga batang naglalaro pa sa kalsada. Pero sa Sitio Kawayan may kakaiba. Isang kakaibang amoy ang dahan-dahang sumisingaw mula sa lumang bahay na nagsisilbing simpleng paresan ni Rolly Cruz. Hindi malaki ang paresan, yero lang ang bubong na may tatlong mahabang mesang kahoy at mga bangkong plastik na kupas na ang kulay. Sa ibabaw ng mesa, naaamoy ang malapot na sabaw ng peres. Karaniwan, nakakatakam ang amoy nito. Pero nitong mga nakaraang araw, may nakakabagabag. Isang amoy na hindi normal. Parang pinaghalong amoy ng bulok na karne at kinakalawang na bakal. Pero ang nakapagtataka, tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga customer. Siguro dahil sa kilalang masarap ang pares niya, o baka dahil sa sobrang mura ng presyo. Sa paresan na iyon, kalahati lang ang presyo ng isang mangkok kumpara sa ibang paresan sa paligid. Nakatayo si Rolly sa likod ng malaking kaldero. Kalmado ang mukha niya, masyadong kalmado para sa isang binatang nagtatrabaho ng mag-isa. Tumutulo ang pawis sa sentido niya, pero hindi siya mukhang pagod. Mabilis ang kamay niya sa paghahanda ng peres. Paminsan-minsan, blanko ang tingin niya sa kumukulong kaldero. Rolly, 2 order pa nga, sigaw ni Aling Marna. Suki siya na 3 bahay lang ang layo sa paresan. Lumingon si Rolly at ngumiti ng tipid. Sige po, Aling Marna. Sandali lang po. Dahil sa malumanay niyang boses, mahirap hulaan ng kahit sino na nitong mga nakaraang araw, ay hindi na nakikita ang mga magulang niyang sina Mang Turing at Aling Sol. Karaniwan, si Aling Sol ang nagsisilbi sa mga mesa, bumabati sa mga customer nang may mainit na ngiti. Pero simula nung nakaraang 3 araw, si Rolly na lang ang nandoon. Kapag tinatanong, maikli lang ang sagot niya, umuwi lang po sila tatay at nanay sa probinsya sandali. Isang sagot na masyadong simple, pero sapat na para mapatahimik ang kuryosidad ng mga tao. Lumalalim na ang gabi. Kakaalis lang ng huling customer nang mapalitan ng huni ng kuliglig ang ingay ng kalsada. Dahan-dahang isinara ni Rolly ang pinto ng paresan, binuksan ang maliit na ilaw sa kusina, at tumayo ng tahimik sa harap ng chopping board. Sa ibabaw ng mesa, may balot ng karne na hindi pa tapos linisin. Maputla at kulay rosas ang kulay, medyo iba sa karaniwang karne ng baka. Pero walang pakialam si Rolly. Matagal niya itong tinitigan, tila ba may nakikita siyang mas malalim pa kaysa sa simpleng sahog ng luto. Sa labas, dumaan si Aling Marna sa harap ng paresan dala ang basyong timba. Saglit niyang inamoy ang hangin at napakunot noo. Diyos ko, anong amoy yun? Hindi amoy baka, bulong niya. Muntik na niyang sitahin si Rolly, pero nagbago ang isip niya. Ah, baka hindi lang fresh ang karne, isip niya. Tuloy lang siya sa paglakad. Hindi niya alam na ang gabing iyon ay simula ng isang pangyayari na iayanig sa buong sitio. Kinaumagahan, makulimlim ang langit. Rinig ang mahinang ulan sa yerong bubong. Binuksan ni Rolly ang paresan gaya ng dati. Binuhay niya ang kalan, nagsali ng sabaw, at naghanda ng bagong sahog. Walang bakas ng lungkot sa mukha niya. Tila normal lang ang buhay niya. Pero sa loob ng bahay, iba ang sitwasyon. Baliktad ang upuan sa sala at sa sahig ay may mansang kulay kape na hindi pa nalilinis. Saradong-sarado ang kurtina sa kwarto sa likod at mula sa likod ng pinto ng kusina, naririnig ang mahinang takbo ng mga daga. Hindi na tirahan ang bahay na iyon, kundi isang tahimik na espasyo na nagtatago ng sikreto. Bandang 9:00 ng umaga, dumating si Mang Carding, ang kapitan ng barangay na Sukirin. Rolly, hindi pa ba umuuwi sina tatay at nanay mo? Ang sabi kahapon bibisita lang sa pamilya sa Batangas, tanong niya habang umuupo sa silya sa harap. Umiti ng pilit si Rolly. Opo, Kap. Baka nandoon pa sila. Sabi tutulong daw sa anihan. Tumango si Mang Carding pero pinagmasdan ng mga mata niya ang paligid.
Mukhang basa ang pader ng kusina at may hindi ka nais-nais na amoy na nanggagaling sa likuran. Listen, nalinis mo ba yung kanal sa likod ng bahay nyo, Rolly? Tumigil sandali si Rolly saka sumagot ng hindi tumitingin. Hindi pa po, kap mamayang hapon lilinisin ko. Matagal siyang tinitigan ni Mang Carding bago tumayo at nagpaalam. Sa labas, napailing siya ng bahagya. Mabait na bata yan, pero simula nung umalis ang mga magulang, parang naging kakaiba ang kilos, sabi niya sa sarili. Pagdating ng gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Kumidlat sa malayo. Nakaupo si Rolly sa kusina, nakatitig sa malaking kaldero sa ibabaw ng kalan. Sumasayaw ang maliit na apoy sa ilalim nito, nagre-reflect ng liwanag sa maputla niyang mukha. Hawak niya ang isang malaking kutsilyo na basa ng tubig. Huminga siya ng malalim. Tapos na ako. Bukas, siguradong ubos na naman ang pares, mahina niyang sabi. Tila kinakausap ang isang tao. Pero walang sumagot. Tanging patak ng ulan mula sa bubong papunta sa timba sa sulok ng kwarto ang naririnig. Plok plok plok. Biglang may narinig na kalabog mula sa kwarto. Mabilis na lumingon si Rolly. Malakas ang tunog, parang tumbang upuan. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad papunta sa kwarto hawak ang kutsilyo. Bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa siwang, kita ang puting tela na nakasabit sa upuan. Dahan-dahang binuksan ni Rolly ang pinto. Walang tao. Tanging litrato lang ng pamilya na nahulog sa sahig. Sa litrato, makikitang nakatayo siya sa gitna kasama ang tatay at nanay niya. Malalapad ang ngiti nila pero parang walang buhay ang mga mata. Pinulot ni Rolly ang litrato at matagal na tinitigan. Nanginig ang labi niya. Ayoko ng ganito. Pero natabunan ng malakas na kulog ang boses niya. Nung gabing iyon, nagising ulit si Aling Marina dahil sa kakaibang ingay mula sa kabilang bahay. Tunog ng bakal na nag-umpugan ng malakas kasunod ang tunog ng mabigat na bagay na hinihila sa sahig. Binuksan niya ng bahagya ang bintana, pero wala siyang nakita. Tanging malamlam na ilaw sa kusina ni Rolly na dahan-dahang umiindayog tila hinihipan ng hangin. Diyos ko po! Anong ginagawa ng batang iyan ng ganitong oras? Bulong niya sa takot. Isinara niya ang kurtina, nagtalukbong ng kumot at sinubukang matulog ulit. Pero, ang matapang na amoy na dala ng hangin ay nagpasama ng tiyan niya. Lumipas ang 3 araw. Tuloy pa rin sa pagtitinda si Rolly na parang walang nangyari. Pero nagsimulang pag-usapan ng mga tao ang mga kakaibang bagay. Sabi nila hindi pa bumabalik ang mga magulang niya. Gayong gabi-gabi pa ring nakabukas ang ilaw sa kusina nila. Lalong bumabaho. Parang malaking bangkay. Mabilis kumalat ang tsismis. Hanggang sa isang gabi, naglakas loob si Aling Marina na lapitan ang paresa ni Rolly pagkasara nito. May dala siyang maliit na flashlight. Nung humakbang siya sa likod bahay, napahinto siya. May malaking drum sa tabi ng pader ng kusina. Mula sa loob nito, lumalabas ang manipis na usok kasabay ang nakakasulasok na baho. Itinutok niya ang flashlight at biglang namutla ang mukha niya. Sa loob ng drum, nakita niya ang mga hiwa ng karne na madilim ang kulay at may pinong hibla na parang balat ng tao. Isang matinis na tili ang narinig nung gabing iyon na umalinggaw sa buong Sitio Kawayan. Ilang residente ang naglabasan sa kani-kanilang bahay, nagpapanik na hinahanap ang pinanggalingan ng boses. Pero pagdating nila sa harap ng bahay ni Rolly, madilim na ang paresan. Saradong-sarado ang pinto. Walang senyales ng buhay. Isang bagay lang ang naiwan sa harap ng paresan. Isang kahoy na karatula na may sulat kamay na mukhang minadali, sarado muna. May inaasikaso sa pamilya. Nananatili pa rin sa hangin ng gabi sa antipolo ang malabong amoy ng nasusunog na karne. At simula nung gabing iyon, hindi na muling naging payapa ang Sitio Kawayan. 3 araw matapos umalinggaw ang tili ni Aling Marina nung gabing iyon, bumalik sa katahimikan ang Sitio Kawayan. Sa ibabaw lang naman. Pinag-uusapan pa rin ng mga tao ang masangsang na amoy mula sa paresa ni Rolly, pero ang nakapagtataka, walang sinuman ang talagang naglakas loob na sitahin o puntahan ang bahay niya. Parang takot sila. Ewan kung takot sa katotohanan o sa bagay na hindi nila maipaliwanag. At ewan kung paano, lalo pang dumami ang tao sa paresan. Tuwing hapon, dagsa ang mga tao.
Pinupuri nila ang lasa ng pares na lalong sumasarap. Malambot ang karne at iba ang lasa ng sabaw. Kahit si Mang Carding na nakaamoy ng kakaiba nung mga nakaraang araw ay bumalik para kumain doon. Ewan ko ba, sabi niya habang humihigop ng mainit na sabaw. Mas malinamnam na ngayon ang lasa. Ngumiti lang si Rolly na natiling blanko ang mukha, ang mga mata ay malamlam pero matalas. Isa-isa niyang siniserbisyuhan ang mga customer nang may regular na galaw, halos parang makina. Hindi masyadong nagsasalita, sumasagot lang kapag tinatanong. Sa likod ng malaking kaldero, may mainit na usok na kumakawala, dala ang amoy ng karne na humahalo sa hangin. Para sa ilan, nakakatakam na amoy yun, pero para sa iba, lalo na kay Aling Merna, nananatili itong nakakatakot. Simula nung gabing tumili siya, nagkasakit siya. Tuwing naaamoy niya ang sabaw mula sa paresa ni Rolly, nanginginig ang katawan niya. Sigurado siyang may mali, pero walang naniniwala sa kanya. Tama na yan, Aling Merna, sabi ni Mang Carding nung isang hapon. Huwag mo nang pagbintangan ng kung ano-ano yung bata. Baka nasa probinsya lang talaga ang mga magulang niya. Pero sa loob-loob ni Mang Carding, hindi rin siya sigurado. Nung hapong iyon, umulan na naman. Tila nagpipigil ng hininga ang Antipolo sa ilalim ng kulay abong langit. Baha sa harap ng paresa ni Rolly, pero tuloy pa rin ang dating ng mga customer. May ilang delivery rider pa nga na kumakain doon habang nagpapalipas ng ulan. Nagtatrabaho si Rolly ng mag-isa gaya ng dati. Ang kaliwang kamay ay naghahalo, ang kanan ay kumukuha ng mangkok habang pasulyap-sulyap sa labas ng bintana. Mula sa kabilang direksyon, isang babae ang dumating na nakaitim na kapote. Siya si A. Isakara. Isang pulis na naatasan mag-imbestiga sa mga kaso ng nawawalang tao sa bandang norte ng Antipolo. Ang balita tungkol sa kakaibang amoy at tili sa gabi sa Sitio Kawayan ay nakaagaw ng atensyon niya. Nagdesisyon siyang pumunta ng hindi nakauniporme, dala lang ang maliit na notebook at cellphone sa bulsa. Isang pares nga po, kuya, mahina niyang sabi pagkaupo sa mesa malapit sa bintana. Tumingin si Rolly sa kanya saglit at tumango. Maanghang o hindi, maam? Sige lang, sakto lang, sagot ni Kara. Pinagmasdan niya ng maigi ang bawat galaw ni Rolly. Walang kahina-hinala, mukhang normal ang lahat. Pero nung buksan ang malaking kaldero, ang amoy na lumabas ay nagpatakip ng ilong kay Kara nang wala sa oras. May hindi normal doon. Hindi lang ito simpleng karne ng baka, isip niya. Nung ihain ang mangkok ng pares, kumuha si Kara ng isang piraso at tinikman ito ng dahan-dahan. Napakalinamnam ng lasa, pero may kakaibang pakiramdam sa dulo ng dila. Sobrang lambot, sobrang. Tao. Pinigil niya ang hininga at ngumiti ng pilit. Ang sarap kuya, sabi niya, nagkukunwaring kalmado. Anong karne to? Patag na sumagot si Rolly, baka po, maam. Sa suki ko po kinukuha sa palengke. Tumango si Kara. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may mali. Nung gabing iyon, bumalik si Kara sa istasyon. Isinulat niya ang mga obserbasyon niya. Kahina-hinala ang paresan sa Sitio Kawayan. Hindi natural ang amoy ng sabaw. May-ari, Rolly Cruz, 23 anyos. Nawawala ang mga magulang ng walang pasabi. Posibleng may kinalaman sa report ng nawawalang residente 2 buwan na ang nakakaraan. Isinara niya ang notebook at binuksan ang lumang file sa computer ng opisina. Report ng pagkawala ng delivery driver ng karne na si Lito Reyes. Ang huling nakita sa lalaki ay nung nag-deliver siya ng order na karne sa address na kapareho ng paresan ni Rolly, Sitio Kawayan No. 7. Bumuntong hininga ng malalim si Kara. Hindi ito nagkataon lang. Kinabukasan ng umaga, bukas ulit ang paresan ni Rolly. Mas dumami ang customer. May mga dayo pa galing ibang lugar dahil nabalitaan ang pinakamasarap na pares sa Antipolo. Nagsimulang mag-ingay ang social media tungkol dito. Ang litrato ng mangkok ng pares na may malapot na sabaw ay kumalat kung saan-saan. Iba ang lasa kumpara sa iba, komento ng isa sa viral post. Tuloy pa rin sa pagtatrabaho si Rolly na blanko ang mukha, pero sa isip niya ay may ibang boses. Gusto nila, di ba? Tignan mo, gusto ng lahat. Malambing ang boses pero tumataimtim parang lason. Tumigil siya sandali at tinitigan ang kutsilyong nakasabit sa dingding ng kusina. Kinakalawang na ang hawakan pero matalim pa rin.
Kutsilyo iyon ng tatay niya. Biglang may imaheng dumaan sa isip niya. Narinig niya ng malabo ang boses ng tatay niya, matigas, malamig, puno ng diin. Bawal magtapon ng magandang karne, Rolly. Gamitin mo lahat hanggang walang matira. Ipinikit niya ng mariin ang mga mata, pilit na inaalis ang alaalang iyon. Pero lalong tumapang ang amoy ng karne sa kusina, may nusok sa sarili niyang ilong. Samantala, bumalik si A sa karanong gabi ring iyon. Sa pagkakataong ito, nakasibilyan siya at may dalang maliit na bag na may simpleng detection kit para kumuha ng sample. Mukhang nagulat si Rolly nang makita siya ulit. Kayo po ulit, ma'am? Opo, kuya. Ang sarap kasi ng pares eh. Gusto ko sanang bumili para iwi, sagot ni Kara na may magiliw ng ngiti. Tumango si Rolly. Sandali lang po, ibabalot ko. Habang nasa kusina si Rolly, sinamantala ni Kara ang pagkakataon. Binuksan niya ng bahagya ang takip ng malaking kaldero, kumuha ng kaunting sabaw gamit ang maliit na bulak, at itinago sa plastic sample. Pero bago pa niya maisara ulit, nagulat siya sa boses ni Rolly. Ma'am, anong ginagawa niyo? Mahina ang boses pero matalim. Tumatagos ang tingin ng mga mata niya hanggang puso. Ah, wala po, kuya. Na-curious lang ako. Ang bango kasi eh. Gusto ko sanang malaman ang recipe, kinakabahang sagot ni Kara. Matagal siyang tinitigan ni Rolly. Masyadong matagal hanggang sa ngumiti siya ng maliit. Secret recipe po ng pamilya, ma'am. Hindi pwedeng malaman ng kahit sino. Naging malamig ang paligid. Nagmadaling magpaalam si Kara pagkabayad at mabilis na naglakad palayo sa paresan. Pero bago pa siya makalayo, narinig niya ulit ang boses ni Rolly mula sa likuran. Ma'am, lumingon si Kara. Huwag po kayong pupunta dito ng gabi. Baka dumikit ang amoy sa katawan niyo, patag niyang sabi. Tapos dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng paresan. Malakas ang hangin nung gabing iyon. Kumikislap ang mga ilaw sa kalsada. Nakaupo si Kara sa loob ng kotse niya habang nakatitig sa maliit na plastik na may sample ng sabaw ng peres. Sa labas, bumubuhos ang ulan. Pinaandar niya ang makina at bumulong ng mahina. Kung tama ang resulta ng lab, hindi lang ito simpleng kaso ng nawawalang tao. Samantala sa paresan, nakatayo si Rolly mag-isa sa kusina. Sa ibabaw ng mesang kahoy ay may malaking palanggana na puno ng hilaw na karne. Kinuha niya ang kutsilyo ng tatay niya at nagsimulang maghiwa ng dahan-dahan. Nanginginig ang kamay niya, pero nanatiling walang ekspresyon ang mukha niya. Mula sa bintana, naliwanagan ng kidlat ang isang bagay sa sulok ng kusina. Isang piraso ng damit ni Aling Sol, ang nanay niya, natuyo na at may mansang kulay pulang madilim. Tumigil sa paghihiwa si Rolly, blanko ang tingin. Dumating na naman ang boses sa isip niya, mahina pero malinaw. Kailangan mong ituloy to, Rolly. Adik na silang lahat. Tinitigan niya ang malaking kaldero sa harap niya, ngumiti ng samar at sinabing, opo, tay. Hindi pwedeng mawala ang lasang to. Bumalik ang katahimikan sa gabi ng Antipolo. Sa labas, ini-enjoy ng mga tao ang ulan habang pinupuri ang sarap ng pares sa Sitio Kawayan. Walang nakakaalam na ang lasang pinupuri nila ay galing sa isang bagay na hindi dapat inihahain sa mesa ng tao. At simula nung gabing iyon, ang amoy ng sabaw ng peres mula sa paresan ni Rolly ay hindi lang basta amoy ng kaldo, kundi amoy ng kasalanang hindi mawawala kahit hugasan ng ulan ng 1,000 beses. Mas malamig kaysa sa karaniwan ang gabi sa Antipolo. Dala ng hangin ang amoy ng basang bakal na humalo sa amoy ng sabaw ng pares na patuloy na sumisingaw mula sa maliit na kusina sa Sitio Kawayan No. 7, ang paresan ni Rolly Cruz. Nitong mga nakaraang linggo, naging usap-usapan ang paresan. Dumadayo ang mga tao mula sa iba't ibang lugar para matikman ang pinakamalinamnam na pares sa Antipolo. Walang nakakaalam kung anong nagpapasarap dito, pero wala silang pakialam. Ang alam lang nila, ang isang mangkok ng pares sa paresan ni Rolly ay nakakaadik. Pero nung gabing iyon, hindi mga customer ang dumating kundi mga pulis. Bandang 9:00 ng gabi, 2 patrol car ang huminto sa dulo ng Sitio Kawayan. Hindi nakabukas ang sirena, tanging asul na ilaw lang na dahan-dahang umiikot sa ilalim ng makulimlim na langit. Bumaba si A sa Kara sa sasakyan, naka-black jacket at latex gloves. Sa likod niya, may 3 miyembro ng forensic team at isang supervising officer.
Sigurado ka bang ito ang address? Tanong ng opisyal. Yes, sir. Sitio Kawayan no 7. Kay Rolly Cruz. Malakas ang indikasyon na may kinalaman ito sa kaso ng nawawalang tao at sa sample ng sabaw na kinuha ko kahapon. Tumango ng mariin ang opisyal. Sige, gawin natin ng maingat. Huwag nating hayaang kumalat sa mga residente. Dahan-dahan silang naglakad sa masikip na eskinita na madulas dahil sa ulan. Patay ang mga ilaw sa mga bahay sa kaliwat kanan. Ilang aso lang ang tumatahol sa malayo. Nagsimulang maamoy ang malabong lansa bago pa sila makarating sa harap ng bahay ni Rolly. Sarado ang pinto ng paresan. Walang tunog, walang senyales ng buhay. Pero may manipis na usok na lumalabas pa rin sa tsimenya ng kusina. Sumenya si Kara at agad na lumapit ang 2 pulis sa pinto ni Rolly Cruz. Pulis! Sigaw ni Kara ng malakas sabay katok ng 3 beses. Walang sumagot. Buksan niyo ang pinto, may itatanong lang kami. Tahimik pa rin. Tanging tunog lang ng tubig na tumutulo sa alulod ng bahay. Sa huli, sinipa ng isa sa mga pulis ang pinto. Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog sa buong eskinita. Bumukas ang pinto at sumalubong agad ang masangsang na amoy. Matapang at nakakasulasok. Halos masuka sila. Nagtakip ng ilong si Kara. Diyos ko, anong amoy to? Binuksan nila ang mga flashlight. Mukhang basa ang sahig ng paresan. May mansang kulay pulang madilim na umaagos galing sa kusina. Sa mesa, may 2 mangkok ng peres na hindi pa nagagalaw. Malamig na ang sabaw, pero lumulutang ang sebo sa ibabaw. Bumubuo ng kakaibang hugis na parang mukha ng taong namimilipit sa sakit. Maghiwalay kayo, 2 tao sa likod. Ako sa kusina, utos ni Kara. Dahan-dahang humakbang si Kara papunta sa kusina. Malamlam ang ilaw doon, iisang bumbilya lang ang nakasabit sa gitna ng kwarto. Sa ilalim ng liwanag, makikita ang malaking kaldero na kumukulo pa ng mahina. Ang usok nito ay nagkakalat ng amoy na lalong nagpapasikip ng dibdib. Napalunok siya. Hawak ng kanang kamay ang baril. Kaliwang kamay naman ang maihawak ng flashlight. Rolly, mahina niyang tawag. Nandyan ka ba? Walang sumagot. Pero mula sa likod ng chopping table, may narinig na mahinang tunog. Klatak, klatak parang bakal na tumatama sa matigas na bagay. Lumapit si Kara, itinutok ang flashlight sa ilalim ng mesa at doon niya nakita. Isang pares ng paa ng tao ang nakalailay kalahati ng katawan mula sa ilalim ng mesa, walang ulo. Tuklap na ang laman ng iba. Napasigaw ng mahina si Kara, napaatras at muntik ng matumba. Diyos ko, tao. Tao to. Agad pumasok ang ibang pulis at ininspeksyon ang paligid. Binuksan ng isa ang malaking kaldero sa kalan at namutla ang mukha nang makita ang laman. Ma'am, wag niyong tignan to, nautal niyang sabi. Pero nakita na ni Kara, sa loob ng kaldero ay hindi ordinaryong sabaw, kundi mga putol na laman ng tao na pinakuluan kasama ang buto, sibuyas at rekado. Kitang-kita pa ang mga putol na kamay, hita, at likod ng ulo sa gitna ng bula ng kumukulong sabaw. Naghalo ang lansa at amoy ng rekado na lumikha ng nakakasulasok na amoy na hindi maipaliwanag. Hanapin niyo si Rolly, utos ni Kara. Ngayon na. Sinuyod nila ang buong bahay. Sa kwarto sa harap, natagpuan ang kutso na tuyo na at puno ng dugo. Sa ilalim nito, may malaking maleta na puno ng mga piraso ng damit pambabae na pag-aari ng nanay niyang si Aling Sol. Samantala sa aparador, may lumang notebook na may nakasulat na ang pinakamagandang sangkap ay galing sa katawang mainit pa. Biglang nakarinig ng nagmamadaling mga hakbang sa baha mula sa likod bahay. Tumakbo si Kara at 2 pulis papunta doon. Rolly, tigil. Pero hindi lumingon ang tumatakbong figura. Tuloy-tuloy siya sa pagtakbo sa dilim ng masikip na eskinita. Tanging silweta ng payat niyang katawan ang nakikita sa ilalim ng liwanag ng kidlat. Nagpaputok ng warning shot sa ere ang isa sa mga pulis. Ang putok ng baril ay gumising sa mga kapitbahay at naglabasan sila. Bakit po, Ma'am Kara? Anong nangyayari? Sigaw ni Mang Carding mula sa malayo. Pasok sa loob, kapulis ang bahala dito, mabilis na sagot ni Kara. Tumakbo si Rolly papunta sa bakanting lot sa dulo ng eskinita, pero nadulas siya sa maputik na lupa. Natumba siya at nanahimik.
Nang lapitan siya ng mga pulis, hindi siya nanlaban. Nakaupo lang si Rolly sa lupa, basang-basa, nakatitig ng blangko sa langit. Hawak pa rin niya ang malaking kutsilyo na pag-aari ng tatay niyang si Mang Turing. Maingat na lumapit si Kara. Rolly Cruz, inaaresto ka sa salang pagpatay at pagkidnap, sabi niya habang nakatutok ang baril. Tinitigan siya ni Rolly sandali bago ngumiti ng samar. Wala akong kasalanan, ma'am. Sila ang nakiusap na ituloy ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sinong nakiusap? Si tatay at lahat ng kumain sa paresan ko. Napakakalmado ng boses ni Rolly, halos nakakapanatag. Pero sa paningin ni Kara, yun ang pinaka-nakakatakot. Dinala si Rolly sa presinto nung gabi ring iyon. Hindi tumitigil sa pagbubulungan ang mga residenteng nanunood sa gilid ng eskinita. Sus Mariosep. So totoo pala ang sinabi ni Aling Marna. Kakakain ko lang dun kahapon eh. Ano yung kinain natin? Laman ng tao. Ang mga bulungan ay naging iyakan tapos sigawan, pandidiri at takot. Samantala sa kusina ng paresan ni Rolly, nagtrabaho ang forensics team magdamag. Nahanap nila ang 10 kilong karne na nakatago sa freezer. Ang iba ay ginawa ng bola-bola. At ang pinaka-nakakakilabot, sa ilalim ng sahig na kahoy ng kusina, may mababaw na hukay na naglalaman ng 2 bangkay na naagnas na ng husto. Isang lalaki, isang babae. Initial identification ay sina Mang Turing at Aling Sol. Kinaumagahan, nagkagulo sa Antipolo. Lahat ng lokal na media ay nagsulat tungkol sa paresan na naghahain ng karneng tao. Kalat na kung saan-saan ang litrato ng paresan ni Rolly, kompleto sa police line at malaking karatula sa harap, off-limits, crime scene. Nagdagsaan ang mga tao para lang makita mula sa malayo. May umiiyak, may sumisigaw, at may mga nakatulala lang na hindi makapaniwala. Ang paresan na ipinagmamalaki nila noon ay naging simbolo na ngayon ng kasalanan at lagim. Sa interrogation room, tahimik na nakaupo si Rolly. Nakatitig ang mga mata sa mesa. Hawak ng kaliwang kamay ang maliit na notebook na nahanap sa kusina niya. Receipt book na may mansa ng dugo sa bawat pahina. Nakatingin sa kanya si Kara mula sa kabilang panig ng mesa. Bakit mo ginawa to, Rolly? Bakit ang mga magulang mo? Dahan-dahang iniangat ni Rolly ang mukha niya. Itinuloy ko lang ang receipt ng pamilya, ma'am, mahina niyang sagot. Akala ko paraan iyon para manatili sila. Sinong sila? Ngumiti si Rolly. Yung mga taong hindi ko na mailigtas. Tumahimik ang kwarto. Nanginig ang kamay ni Kara na hawak ang ballpen, pero sinubukang manatiling kalmado. Rolly, alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Tumawa ng mahina si Rolly. Alam ko po, ma'am. Pero alam din nilang lahat. Tignan mo na lang. Lahat sila gusto ang lasa. Nanindig ang balahibo ng lahat sa narinig. Tinitigan lang siya ni Kara ng walang imik. Samantalang si Rolly ay pumikit, umiti ng tipid at bumulong ng mahina. Mahirap alisin ang lasa ng karneng tao, ma'am. Kapag natikman na, laging hahanapin ang dila. Sa labas ng interrogation room, bumuhos ulit ang ulan. Tila nakikiramay ang Antipolo. Samantala sa masikip na eskinita kung saan dating nakatayo ang paresan ni Rolly, naaamoy pa rin ng bahagya ang aroma ng sabaw sa hangin ng gabi. Kahit giba na ang kusina at nakuha na ang mga kaldero bilang ebidensya. At para sa sinumang nakakain doon, ang lasa ay talagang hindi na mawawala kailanman. Ang lasang hindi mawawala ay hindi na lang basta pangalan ng receipt, kundi sumpang nakadikit sa dila ng buong lungsod. Tahimik ang interrogation room. Iisang ilaw lang ang nakabukas, nakabitin sa itaas ng mesa, nakatutok sa maputlang mukha ni Rolly Cruz. Ang tunog ng ulan sa labas ng gusali ay parang echo na walang katapusan, kumakatok sa pader at bintana na may ritmong lalong nagpapabigat sa atmosphere. Sa harap niya, nakatitig si Eisa Kara nang hindi kumukurap. Hawak niya ang tumpok ng autopsy results at forensic reports na kakalabas lang kaninang umaga. Rolly, dahan-dahang sabi ni Kara. Nakuha na namin ang resulta ng pagsusuri ng forensics tungkol sa karneng tinago mo sa ref at sa bangkay na nahanap namin sa ilalim ng kusina. Yumuko lang si Rolly, ritmikong tinatapik ng mga daliri ang mesa tila tumutugtog ng kantang siya lang ang nakakaalam. Makinig kang mabuti, tuloy ni Kara.
Ang ACE ng mga hiwa ng karne sa kaldero ay hindi tugma sa ACE ng nanay at tatay mo. Tumigil sa pagtapik si Rolly. Tumingin siya kay Kara. Walang reaksyon ang mga mata niya pero dahan-dahang bumuo ng ngiti ang mga labi niya. So hindi sila, di ba? Mabilis na sagot ni Kara. Ikinumpara namin sa data ng mga nawawalang tao sa Antipolo sa nakaraang 2 taon. May match. Isang lalaking nagngangalang Jonas at babaeng nagngangalang Rika. Parehong nai-report na nawawala 6 na buwan na ang nakakaraan. Sumandal si Rolly sa upuan at tumawa ng mahina. Sa wakas nalaman niyo rin. Kinatok ni Kara ang mesa gamit ang ballpen. Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit nasa bahay mo ang katawan nila? Kasi sila mismo ang pumunta, magaan na sagot ni Rolly. Nagpatulong silang matutong gumawa ng peres. Wag mo akong pinagluloko, Rolly. Hindi po, ma'am, hindi ako nagbibiro. Pumunta sila sa bahay nung gabi, sabi gutom daw, wala raw matuluyan. Inutusan ako ni tatay na ipasok sila sa kusina. Huminga ng malalim si Kara. Ang tatay mo, si Mang Turing, ay patay na. Nahanap na namin ang bangkay niya sa ilalim din ng kusina. Tinitigan ni Rolly ang mesa ng blanco. Hindi siya patay. Natutulog lang siya. At gabi-gabi siyang dumarating. Nanahimik si Kara ng ilang sandali. Rinig na rinig ang orasan sa pader. Tik-tik-tik. Rolly, malumanay niyang sabi. Alam kong baka shock ka. Pero seryoso to, maraming buhay ang nawala. Biktima rin ang mga magulang mo. Kailangan mo kaming tulungan na mahanap ang totoo. Lumingon ng dahan-dahan si Rolly. Tumulong na ako, ma'am. Ang totoo niyan si tatay ang nagturo sa akin. Si nanay ang naghiwa ng karne sa kabilang kwarto. Nakatitig si Major Alvarez mula sa likod ng one-way mirror. Ang batang ito ay baliw o may pinagtatakpan. Umuwal lang ng mahina si Kara. Hindi pa ako sigurado. Pero base sa tono ng pananalita niya, talagang naniniwala siyang buhay pa ang tatay niya. Gayong base sa autopsy, mahigit 3 buwan nang patay si Mang Turing. Kaya nga, sagot ni Kara. Ibig sabihin sa loob ng 3 buwan na yun, may ibang tumutulong sa kanya. Pero sino? Bumalik si Kara sa interrogation room. Nilapag niya ang voice recorder sa mesa at pinindot ang play button. Narinig ang sigawan mula sa kusina nung gabi ng pag-aresto. Tunog ng kalansing ng kaldero, kumukulong tubig at nagmamadaling mga hakbang. Kaninong boses to, Rolly? Tanong ni Kara. Tumingin sa sahig si Rolly. Boses yan ng kaldero ko. Hindi tao, pero may boses ng lalaki sa recording. Pakinggan mo. Nilakasan ni Kara ang volume. Rinig na rinig ang mabigat na boses. Huwag kang hihinto, Rolly. Haluin mo hanggang maging pino. Matigas pa ang karne. Tinitigan siya ni Rolly ng matalim. Boses yan ni tatay. Halos mawalan na ng pasensya si Kara. Hindi pwede. Nahanap na namin ang katawan ng tatay mo. Ikaw ang pumatay sa kanila. Pero hindi nagalit si Rolly. Ngumiti lang siya ng mahina. Ma'am, hindi kailanman talaga umaalis si tatay. Nasa kusina pa rin siya. Naririnig ko siya gabi-gabi, araw-araw. Pinag-uusapan pa rin sa Antipolo ang nakakakilabot na balita. Puno ng reporter ang bakuran ng presinto. Sa social media, kumakalat ang litrato ni Rolly na may caption na baliw na binata, kumakain ng tao. Pero para kay Kara, may mas nakakabagabag kaysa sa balita. Bakit hindi tugma ang result sa mga magulang niya? Tinitigan niya ang investigation board sa kwarto niya. Nakadisplay ang mga litrato ng nawawalang biktima na may pulang linyang nagkokonekta sa isa't isa. Sina Jonas at Rika ay 2 lang sa 5 taong nawala sa nakaraang taon sa paligid ng Sitio Kawayan. Lahat ay naglaho ng walang bakas at lahat ay may isang pagkakapareho. Kumain na sila sa paresan ni Rolly. Kung hindi ang mga magulang niya, ibig sabihin hindi lang si Rolly ang naglibing sa kanila sa kusina, bulong ni Kara. Lumapit si Alvarez. Sa tingin mo may kasabwat? Baka higit pa dun, sagot ni Kara. Hinala ko hindi lang ito simpleng pagpatay. May pattern, may ritual. Nung gabi, nagdesisyon si Kara na bumalik sa crime scene ng mag-isa. Tahimik na ang Sitio Kawayan. Nakaharang pa rin ang police line sa harap ng madilim na paresan.
Amoy pa rin ang bahagya ang tirang amoy ng sabaw sa hangin parang ayaw umalis. Binuksan niya ang flashlight at pumasok. Umaalingaw ang mga hakbang niya sa sahig na puno na ng marka ng forensics. Pagdaan sa kusina, may nakita si Kara na hindi niya napansin kahapon. Sa likod ng kahoy na aparador, may maliit na pintong nakatago na nakadikit sa pader na bitak-bitak na. Lumapit siya at sinubukang buksan. Nakalock sa loob, pero sa ilalim ng pinto ay may maliit na siwang nakasya ang flashlight. Nung itinutok ang ilaw sa loob, natigilan si Kara. Sa likod ng pinto, makikita ang maliit at madilim na kwarto na may estanting bakal at mga garapon. Sa bawat garapon ay may hiwa ng karne na nakapreserba sa malinaw na likido. At sa bawat garapon ay nakasulat ang mga pangalang Jonas, Rika, Benny, Sol, Yono. May 5 pangalan. Umatras ng dahan-dahan si Kara. Rinig na rinig niya ang tibok ng puso niya. Pero ang talagang nagpatindig ng balahibo niya ay ang sulat sa pader ng kwarto na malabong makita sa liwanag ng flashlight. Receipt ni tatay. Huwag hayaang makalimot ang dila nila. Kinaumagahan, dinala ni Kara ang natuklasan sa interrogation room. Inihagis niya ang litrato ng mga garapon sa harap ni Rolly. Akala mo hindi namin makikita? Tumaas ang boses niya. Tinago mo ang lahat ng biktima na parang mga sangkap sa pagluluto. Tinitigan ni Rolly ang mga litrato at dahan-dahang tumango. Mabuti, nakita niya na rin sa wakas ang kusina ni tatay. Nagpigil ng hininga si Kara. Patay na ang tatay mo. Kung patay na, bakit tuloy pa rin ang resat? Patag na sagot ni Rolly. Nangako na si tatay na mananatili siya sa bawat karneng pinakukuluan. Ang boses na iyon. Napakakalmado, pero ang mga mata niya ay blanko, malalim at walang kahit katiting na pagsisisi. Nakatitig lang si Kara ng walang imik. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay hindi siya nakaupo sa harap ng isang mamamatay tao. Kundi sa harap ng isang taong totoong naniniwala na ang ginagawa niya ay anyo ng pagmamahal. Nung hapong iyon, dumating ang karagdagang forensic results. Ang katawan na nakalibing sa ilalim ng kusina ay kinamang Turing at Aling Sol nga, pero magkalayo ang oras ng pagkamatay. Naunang namatay si Mang Turing halos 1 taon na ang nakakaraan. Si Aling Sol ay namatay lang nitong nakaraang 2 buwan. Ibig sabihin pagkamatay ng tatay niya, may iba pang tumutulong kay Rolly. Isang taong alam ang lahat ng sikreto ng kusinang iyon. At ang pinakakakaiba, sa kuko ni Aling Sol, may natagpo ang tirang hilaw na karne. Hindi sa ibang tao, kundi kay Mang Turing mismo. Isinara ni Kara ang folder, tensyonado ang mukha. Diyos ko, so kasabwat din si Aling Sol. Tinitigan siya ni Major Alvarez ng maigi. Kung ganun, hindi lang to tungkol kay Rolly, tungkol ito sa pamilya. Tumango ng marahan si Kara. At baka nga ipinamana ang receipt. Bumaba na naman ang gabi sa Antipolo. Sa detention cell, nakaupo si Rolly mag-isa. Nakatitig siya ng blanko sa pader at mumiti ng maliit habang bumubulong. Tatay, alam na nila. Pero huwag kang mag-alala. Natikman na nila ang lasa. Hindi na sila makakatigil. At ewan kung saan galing, si Kara na nagsusulat pa ng report sa kabilang kwarto ay biglang nakaamoy ng malabong amoy ng sabaw. Mainit, malinamnam, parang galing sa kusinang wala naman doon. Pero ang nagpatindig ng balahibo niya. Alam niyang walang nagluluto nung gabing iyon. Buhay pa ang lasa. Kahit patay na ang kusina, hindi pa rin tumitila ang ulan nung gabing iyon. Parang lumubog ang Antipolo sa abuhing hamog at ang halumigmig ay nagpapabigat sa bawat paghinga. Sa archives room ng presinto, nakaupo si Iisa Kara ng mag-isa, kasama ang tumpok ng files na halos kasing taas na ng dibdib niya. Sa gitna nun ay may isang bagay na pinakaagaw pansin. Isang lumang libro na may mansa ng dugo sa gilid ng mga pahina. Simple lang ang nakasulat sa pabalat pero nakakatindig balahibo. Resipe ni tatay, pamanang lasa. Maliit na pangalan sa ibaba, Turing Cruz. Maingat na binuksan ni Kara ang unang pahina. Maayos at matigas ang sulat kamay ni Mang Turing, parang sulat ng taong sanay gumawa ng seryosong tala. Pero ang laman ay hindi lang basta recipe ng Perez. Page 1, bawat karne ay may boses. Kung pakikinggan mo gamit ang tenga ng puso, nakakapagsalita ang karne. Iba ang lasa ng karneng buhay kaysa karneng patay. Tinitigan ni Kara ang pangungusap ng matagal.
Nanginginig ang kamay niya. Patuloy niyang binuklat ang mga sumunod na pahina. Page 4. Unang beses sinubukan ni Tatay iyon sa Samar. 18 years ago, may binatang nawala sa perya. Malambot ang karne, iba ang linamnam. At simula noon, alam na ni Tatay na mas tapat ang lasa ng tao kaysa lasa ng baka. Napalunok si Kara. Diyos ko, bulong niya. Kinunan niya ng litrato ang bawat pahina gamit ang cellphone para gawing ebidensya. Pero habang nagbabasa siya, lalong luminaw ang pattern. Ang librong iyon ay hindi lang naglalaman ng recipe ng pagkain, kundi pati na rin talaan ng pagpatay. Bawat bagong recipe ay may kasamang petsa at inisyal ng biktima. At ang huling tala ay isinulat ng ibang kamay. Mas maliit ang sulat, medyo magulo at mas mapusyaw ang itim na tinta. Sulat iyon ni Rolly. Page 52, sabi ni Tatay, kung gusto ng perpektong lasa, dapat galing sa karneng kilala natin. Sinubukan kong magsimula sa taong pinakamalapit. Hindi nanlaban si Nanay. Mabilis na isinara ni Kara ang libro. Humahangos siya. Nagsisimula ng magdugtong-dugtong ang lahat ng katotohanan sa isip niya. Sinimula ni Mang Turing ang lahat. Sumali si Aling Sol sa pagtatakip at si Rolly ang naging tagapagmana. Pero may isang bagay na nakakabagabag pa rin. Hindi natatapos ang libro sa page 52. May mga blankong pahina pa sa likod. Pero kapag itinapat sa ilaw, nakikita ni Kara ang bakas ng malabong sulat. Kumuha siya ng graphite powder sa drawer ng forensics at dahan-dahang ipinahid sa papel. Unti-unting lumabas ang mga nakatagong letra. Kapag nabuksan ang librong ito, ibig sabihin luto na ang huling lasa. Alam kong darating sila. Pero bago nila ako mahanap, sisiguraduhin kong dugo ko ang magiging huling sangkap. Natigilan si Kara ng matagal. Dugo ko ang magiging huling sangkap. Dahil sa pangungusap na iyon, mabilis na umikot ang isip niya. Talaga bang tinapos ni Mang Turing ang sarili niyang buhay at inutusan ang anak na ituloy ito? Kinaumagahan, dumating si Major Alvarez sa investigation room dala ang brown envelope. Ito ang resulta ng additional crime scene investigation, sabi niya sa bailapag ng mga litrato sa mesa ni Kara. Sa isa sa mga litrato, makikita ang dingding ng kusina na nilinis na ng forensics. Pero sa likod ng natuklap na pintura, may nahanap silang malabong drawing na gawa sa dugo. Drawing ng malaking kaldero at sa ilalim ay nakasulat, hindi pwedeng mawala ang lasa. Pareho to ng sulat kamay sa recipe book, sabi ni Alvarez. Tumingin sa kanya si Kara. Kay Mang Turing. At base sa blood test sa kusina, karamihan ay hindi dugo ng biktima, kundi dugo ni Mang Turing mismo. Pumikit sandali si Kara. Habang lalo siyang nag-imbestiga, lalong dumidilim ang direksyon ng kwentong ito. Major Alvarez, kung totoong ang dugo, yun ni Mang Turing, ibig sabihin sinadya niyang dumihan ang sarili niyang kusina bago mamatay. Tila nagmamarka ng isang bagay. Nagmamarka ng ano? Na ang paresan na iyon ay hindi lang tindahan, kundi dambana. Nung hapong iyon, nagdesisyon si Kara na kausapin ulit si Rolly. Dala niya ang recipe book at inilapag sa interrogation table. Sulat ito ng tatay mo, di ba? Tanong niya. Tinitigan ni Rolly ang libro ng blanco parang nakakita ng banal na bagay. Opo, yan ang Biblia ng kusina namin. Biblia? Tumango si Rolly. Sabi ni tatay, lahat ng pamilya may pamana. Ang ibang pamilya siguro nagpapamana ng bukid, palayan, o tindahan, pero kami nagpapamana ng recipe. At ang lasa na iyon ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng dugo. Rolly, alam mo bang ang librong ito ay naglalaman ng talaan ng pagpatay? Tinitigan ni Rolly si Kara ng diretsyo. Kung sabi ni tatay recipe yun, ibig sabihin recipe yun. Hindi maiintindihan ng tagalabas. So, itinutuloy mo ang tradisyon na yan? Hindi tradisyon, maam. Pangako yun. Nangako ako kay tatay, kailangan kong gawing perpekto ang huling lasa ng tao, pagkatapos nun tapos na. At sa tingin mo tapos na ngayon? Umiti ng maliit si Rolly. Hindi pa, wala pang nakakatikim ng huling lasa. Naramdaman ni Kara ang lamig na gumapang sa batok niya. Pero bago siya tumayo, bahagyang dumukwang si Rolly at bumulong ng mahina. Si Nanay ang huling nagluto, pero hindi ako ang unang nakatikim. Natigilan si Kara. Anong ibig mong sabihin?
Sino? Tumingin si Rolly sa one-way mirror ng may tipid na ngiti. Ikaw, Ma'am Kara. Nung unang beses kang pumunta sa paresan ko, tandaan mo umorder ka ng 2 order ng pares. Tuwang-tuwa si tatay nung time na iyon. Nanigas si Kara sa kinatatayuan. Kumain nga siya sa paresan na iyon. 3 buwan bago mabunyag ang kaso nung nagpapatrolya siya sa lugar, naalala pa niya ang lasa ng pares na sobrang linamnam. Hindi maaari. Ngumiti si Rolly. Hindi mawawala ang lasa na iyon sa dila mo. Mabilis na tumayo si Kara, pinigilan ang sarili na magpakita ng takot. Pero kumakabog ng mabilis ang puso niya at biglang pumait ang lalamunan niya. Umalingaungaw sa kwarto ang mahinang tawa ni Rolly, patag pero tumatagos hanggang buto. Sabi ni tatay, kapag natikman mo na ang lasa ng tao, hindi mo na makakalimutan. Ngayon naiintindihan mo na kung bakit patuloy sa pagpunta ang mga tao sa paresan ko. Pagkatapos ng interogasyon na iyon, lumabas si Kara na pasuray-suray ang lakad. Nilapitan siya ni Alvarez sa hallway. Namumutla ka. Anong nangyari? Mabilis na umiling si Kara. Wala, pagod lang. Pero sa isip niya, ang mga sinabi ni Rolly ay patuloy na umiikot parang etso. Natikman mo na ang lasa na iyon. Sinubukan niyang iwaksi, pero tuwing nakakaamoy siya ng sabaw o nilagang karne sa kantin ng presinto, parang may nakikilala ang dila niya. Ang linamnam na natikman na niya dati. Nung gabing iyon, tinitigan ni Kara ang receipt book sa huling pagkakataon bago isara ang report. Sa huling pahina sa ilalim ng sulat ni Turing, may dagdag na maliit na sulat na ngayon lang niya napansin. Kung ang lasang ito ay umabot na sa tagapagpatupad ng batas, ibig sabihin tapos na ang pangako ng pamilya namin. Nanginig ang kamay niya. Ibig bang sabihin nun, siya ang huling bahagi ng receipt na iyon o talagang para sa kanya ang mensahe simula pa lang? Dahan-dahang kumurap ang ilaw sa kwarto. Mula sa malayo, may narinig na mahinang tunog ng kumukulong tubig. Lumingon si Kara sa maliit na kusina sa dulo ng opisina pero wala namang tao doon. Pero nagsimula ng maamoy ang sabaw. Amoy na kapareho nung sa paresan ni Rolly. Tumayo siya at tinitigan ang pinto ng interrogation room mula sa malayo. Sa loob nun, nakaupo pa rin si Rolly ng tahimik, nakayuko, may maliit na ngiti sa labi. Tapos bumulong siya ng mahina, halos hindi marinig. Nasa sayo na ang lasa ngayon, Ma'am Kara. At tumahimik na naman ang gabi sa Antipolo. Pero para kay Kara, hindi na mawawala ang lasa na iyon kailanman. Kahit gaano pa niya subukang kalimutan. Tuwing makakatikim siya ng karne, laging bumubulong ang dila niya. Hindi lang ito pagkain, pamana ito. Lumipat na ang huling lasa. 3 linggo na simula nung opisyal na makulong si Rolly Cruz. Pero simula nung araw na iyon, hindi na naramdaman ni Iisa Kara na malaya siya sa kaso. Gabi-gabi siyang nagigising dahil sa parehong amoy, kumukulong sabaw, pritong bawang, at malabong amoy ng bakal parang mainit na dugo. Parang nakadikit sa dila niya ang amoy. Kahit gaano karaming beses siya magsipilyo o uminom ng tubig. At ang nakapagtataka, tuwing kumakain siya ng karne, naiiyak siya sa sobrang linamnam. Nung umagang iyon, nakaupo si Kara sa kantin ng presinto, umorder ng sinangag gaya ng dati. Pero, nung dumampi ang unang subo sa labi niya, isinuka niya agad. Nagtaka ang mga kasamahan niya. Uy, Kara, bakit? Hindi ba masarap ang kanin? Mabilis na umiling si Kara. Wala lang. Masama lang ang tiyan ko, pero hindi dahil sa sinangag, hindi rin dahil sa pagod, kundi dahil bawat kagat ng pagkain ngayon ay nagpapaalala sa kanya ng karne sa kaldero, karne na nakita niya noon sa kusina ni Rolly. At sa isip niya, naririnig niya ang boses ng matandang lalaki na bumubulong ng mahina. Mas tapat ang lasa ng tao kaysa lasa ng baka. Agad niyang binaba ang kutsara. Mabigat ang paghinga. Yung boses na iyon? Boses ni Mang Turing. Sinubukan ni Kara na pakalmahin ang sarili. Naging abala siya sa bagong report, pero bumabalik ang isip niya sa lumang receipt book na nakatago na ngayon sa evidence room. May kakaibang nagtutulak sa kanya na buksan ulit ang libro, tila may bagay na hindi pa tapos basahin. Pero, tuwing sinusubukan niyang kalimutan, naririnig niya ang boses ni Rolly na umaalingaw-ngao sa ulo niya. Nasa dila mo na ang lasa, Ma'am Kara. Ang mga salitang iyon ay parang sumpa.
Ayaw niyang alalahanin, pero ang katawan mismo niya ang tumatangging lumimot. Kahit tulog, nalalasahan pa rin ang dila niya ang linamnam ng pares na kinain niya noon sa paresan ni Rolly. At tuwing nagigising siya, maalat ang lalamunan niya parang kakainom lang ng dugo. Isang gabi, naglakas loob si Kara na bumalik sa evidence room. Tahimik na ang istasyon, tanging tunog ng orasan at ambon sa labas ang naririnig. Binuksan niya ang glass cabinet, kinuha ang receipt book ni tatay, malamig ang pabalat sa kamay. At nung ilipat niya ang pahina, lumabas ulit ang amoy ng sabaw. Kahit walang pagkain sa kwarto. Binuksan niya ang huling pahina. Malinaw pa rin ang sulat ni Rolly. Lumipat na ang huling lasa. Eksakto sa ilalim ng pangungusap, napansin ni Kara na may mansa ng mantika na bumubuo ng kakaibang pattern. Dahan-dahan niyang pinunasan ang tissue at nakita ang malabong letra sa ilalim. Ang dugo ng tagapagpatupad ng lasa ang bubuhay sa bagong kusina. Umatras si Kara ng pasuray-suray. Dugo ng tagapagpatupad ng lasa. Bulong niya. Anong ibig sabihin ako? Dahan-dahang tumunog ang pinto sa likuran niya. Mabilis na lumingon si Kara pero wala namang tao. Pero mula sa dulo ng hallway, may narinig na malabong tunog ng kumakalansing na kaldero at kumukulong tubig. Sinundan niya ang tunog. Nanginginig ang mga hakbang. Galing pala iyon sa maliit na pantry ng istasyon, kung saan nagtitimpla ng kape ang mga pulis. Nung gabing iyon, kusa na lang sumindi ang kalan. Sa ibabaw nito, may malaking kaldero na may tubig na dahan-dahang kumukulo. At sa mesa, may isang mangkok ng pares na may maliit na sulat sa platito. Para sa'yo, Kara, natigilan si Kara. Sinong naglagay niyan dun? Lumapit siya ng dahan-dahan. Pamilyar na pamilyar ang amoy ng pares na iyon, eksaktong gaya ng natikman niya noon sa paresan ni Rolly. Ang amoy na malinamnam ay tumatago sa ilong, naglalaway siya, at ewan ko ba, nanginginig ang kamay niya na gustong hawakan ang kutsara. Pero bago pa niya mahawakan ang mangkok, nagulat siya sa boses mula sa likuran. Kara, boses ni Major Alvarez. Nakatayo siya sa pinto ng pantry na nagtataka. Anong ginagawa mo dito? Mabilis na lumingon si Kara, namumutla. Sir, may narinig akong boses dito. Kumukulo mag-isa ang kalderong to. Lumapit si Alvarez para tignan ang kalan. Pero nung tignan niya ang kaldero, walang laman ang tubig. Wala ring laman sa loob. At sa mesa, ang mangkok ng pares na kanina ay andun, ngayon ay nawala na. Ha? Pero kanina. Tinitigan siya ni Alvarez nang nakataas ang kilay. Kara, pagod ka lang siguro. 3 weeks na walang day off, magpahinga ka muna. Gustong sumagot ni Kara, pero naipit ang boses niya. Alam niyang totoo ang amoy. Pero paano ipapaliwanag? Makalipas ang ilang araw, lalong lumala ang lagay ni Kara. Madalas siyang tulala, nawawala sa sarili, napapagalitan pa nga ang mga kasama ng walang dahilan. Sa pagtulog niya, parehong panaginip ang laging dumarating. Nasa kusina siya ni Rolly. Pero sa pagkakataong ito, siya ang may hawak ng kutsilyo. Sa harap niya, nakahiga ang katawan ni Rolly sa chopping board at naririnig ang boses ni Mang Turing sa likuran niya. Ngayon ikaw naman ang magsulat ng recipe, Kara. Pagkagising niya, talagang puno ng dugo ang kamay niya kahit wala namang sugat. Nagdesisyon si Major Alvarez na dalhin si Kara sa police psychiatrist. Pero lalong naging kakaiba ang lahat dahil sa resulta ng check-up. Sabi ng doktor, wala namang malalang diferensya sa pag-iisip. Pero pinapakita ng test na tumataas ang adrenaline level ni Kara tuwing nakakarinig ng salitang tikarne o tisabaw. Parang may emotional trigger, sabi ng doktor. Hindi trauma. Mas parang memorya ng lasa. Natahimik si Kara. Memorya ng lasa. Posible kayang buhay talaga ang lasa sa loob niya? Nung sumunod na gabi, hindi na nakatiis si Kara. Bumalik siya sa detention cell ni Rolly. Nakaupo si Rolly sa sulok ng selda, ngumiti ng maliit nung makita siyang dumating. Kamusta ang lasa ngayon, ma'am? Anong lasa? Sigaw ni Kara. Tumawa lang ng mahina si Rolly. Lasang nakadikit sa dila mo. Alam mo na di ba? Kapag natikman na ng tao, hindi na siya pwedeng bumalik sa pagiging ordinaryong tao. Rolly, anong ginawa mo sa akin? Wala akong ginawa.
Si tatay ang pumili sa'yo. Sabi niya malakas ka. Ikaw ang tagapagpatupad ng batas, tagapagpatupad ng lasa. Lumapit si Rolly sa rehas. Sa tingin mo bakit buhay pa rin ang kusina kahit giniba na? Kasi dila mo ang nagtutuloy. Tumahimik ka. Sigaw ni Kara. Pero nanginginig ang boses niya. Umatras siya, hinawakan ang bibig na biglang umalat ulit. Ngumiti lang ng malapad si Rolly. Malalaman mo rin, Maam. Hahanapin ka ng lasa. At kapag nagluto ka na, malalaman mo kung anong sangkap ang pinakaswak. Ilang araw ang lumipas, hindi pumasok sa opisina si Kara. Akala ni Alvarez nakalive siya. Pero nung gabing iyon, nag-report sa presinto ang kapitbahay ni Kara. Nakaamoy sila ng matapang na amoy ng sabaw mula sa bahay niyang saradong-sarado. Dumating ang mga pulis at kumatok ng paulit-ulit, pero walang sumasagot. Sa huli, winasak nila ang pinto sa kusina. May malaking kaldero na kumukulo sa kalan at sa mesa ay may mangkok ng pares na katulad nung dati. Kumpleto sa maliit na sulat sa ilalim ng plato, lasa ng tagapagpatupad ng lasa. Pero wala si Kara kahit saan. Kinaumagahan, nabulabog ulit ang antipolo. Nawawala si Isa Kara ng misteryoso. Ang tanging ebidensya ay mangkok ng pares. Samantala sa selda, nakaupo si Rolly ng tahimik, nakangiti habang nagbabasa ng dyaryo. Tinitigan niya ang kisis camera at bumulong ng mahina. Ngayon naiintindihan mo na, Maam Kara. Hindi namamatay ang lasa. Naghahanap ang lasa. At nung gabing iyon, mula sa kusina ng istasyon ng pulis, muling naamoy ang mainit na sabaw. Hindi naglakas loob lumapit ang guard on duty dahil mula sa direksyon ng kusina, may narinig na malabong boses ng babaeng humuhuni ng malungkot. Boses na kilalang kilala nila. Boses ni Isa Kara. May bagong tagapagbantay na ang pamanang lasa. 2 buwan na ang nakalipas simula nung ideklarang nawawala si Isa Kara. Naging misteryo na ang kaso niya na nagpapakaba sa mga taga-antipolo. Hinalughog na ng pulis ang bahay niya ng ilang beses, pero wala silang nakuha. Walang senyales ng dahas, walang bakas ng pagtakas, kahit ang cellphone niya ay nawalang parang bula. Pero ang pinakakakaiba, tuwing umuulan, sumusumpa ang mga kapitbahay na nakakaamoy sila ng matapang na amoy ng sabaw na lumalabas sa ventilation ng bahay ni Kara. Amoy na pareho ng sa paresan ni Rolly noon. Sa gitna ng pangamba, may lumabas na bagong balita. Isang maliit na paresan sa dulo ng sumulong highway. Biglang dinagsa ng tao. Simple lang ang paresan, gawa lang sa kahoy at yero. Pero gabi-gabi, mahaba ang pila. Ang pangalan ng paresan ay Paresan ni Aling E. At sa sinboard nito nakasulat, lasang hindi mo malilimutan. Inakala ng ilang residente na nagkataon lang yun. Pero nung matikman nila ang pares, marami ang nagkatinginan ng may pagtataka. Kapareho ng lasa ng pares ni Rolly dati, bulong ng isang customer. Kuhang-kuha ang linamnam. Pati amoy pareho. Sa loob ng 1 linggo, nag-viral ang paresan. Maraming dumadayo para lang mapatunayan ang misteryosong lasa. Pero wala ni isa ang nakakita kung sino ang may-ari. Gabi-gabi nagbubukas ang paresan bago magdilim at nagsasara bago maghating gabi. Laging nakamask at malaking hood ang tindera. Kilala lang siya ng mga tao sa tawag na Aling. Sa balitang iyon, nakarating din ito kay Major Alvarez na ngayon ay namumuno sa follow-up investigation sa kaso ni Rolly. Nang marinig niya ang pangalan ng paresan, napigil niya ang hininga. Aling bulong niya. Hindi maaari. Agad niyang inutusan ang 2 tauhan na magdisgise at magmanman sa paresan. Unang gabi, nag-report sila na talagang napakatapang ng amoy ng sabaw, pero wala silang nakitang kahina-hinala. Pangalawang gabi, sinubukan ng isang pulis na bumili ng pares at mag-uwi ng kaunti para masuri. Pero kinabukasan, hindi pumasok ang pulis. Natagpuan siyang walang malay sa bahay niya, nanginginig ang katawan. Samantala sa kusina niya, ubos na ang laman ng mangkok na may pares. Kahit hindi pa niya nakakain. Sabi niya may kumatok daw sa pinto ng hating gabi. Kwento ng asawa niyang takot na takot. Pagbukas niya, wala namang tao, pero napuno ng amoy ng sabaw ang bahay. Sa huli, bumaba mismo si Major Alvarez sa lokasyon. Umaambon nung gabing iyon.
Amoy basang lupa at usok ng prito sa gilid ng kalsada ang Antipolo. Mukhang tahimik ang paresan ni Aling A mula sa malayo, may malamlam na dilaw na ilaw at tunog ng kutsarang tumatama sa pinggan mula sa kusina. Umupo si Alvarez sa silya sa harap habang naghihintay ng turn niya. Inihain ng tindera ang isang mangkok ng pares na nakangiti sa likod ng mask. Malambot ang boses niya pero mabigat tila may pinipigil. Subukan niyo po, sir. Siguradong magpapaalala sa inyo ang lasang to. Tinitigan siya ni Alvarez ng maigi. Ang galaw ng katawan niya, ang hawak sa kutsara, pati ang medyo mapungay na mata. Kumabog ang dibdib niya. Kara! Huminto sandali ang babae. Pero nang hindi sumasagot, ngumiti lang siya sa likod ng mask at naglakad papuntang kusina. Tumayo si Alvarez para subukang sumunod. Pero nakalock ang pinto ng kusina. Kumatok siya ng ilang beses, walang sumagot. Pero mula sa loob, narinig ang tunog ng kumukulo, nag-umpog ang kutsilyo at mga yapak. Lalong tumapang ang amoy ng sabaw hanggang sa magluha ang mata niya. Pagtingin ulit ni Alvarez sa mesa, ubos na ang laman ng mangkok ng pares niya. Sigurado siyang hindi pa niya ito nagagalaw kahit kaunti. Kinabukasan, nag-report si Alvarez sa mga boss niya na kailangang imbestigahan ang paresan. Pero nung dumating ang joint team nung sumunod na gabi, wala na ang paresan. Talagang nawala. Walang building, walang bakas ng kalan. Kahit ang lupa doon ay mamasa-masa pa, tila kakalinis lang. Pero sa poste ng kuryente malapit doon, may nakitang kahoy na menu board. Malabo na ang sulat sa ibabaw, pero nababasa pa rin ang bahagya. Hindi mawawala ang lasa. At sa likod ng board, may nakadikit na maliit na litrato ni Iisa Kara na nakasibilyan at may matamis na ngiti. Sa ibabang bahagi ng litrato may sulat kamay. Salamat sa pagtikim. Samantala, sa loob ng kulungan, mukhang mas kalmado si Rolly Cruz kaysa dati. Nakaupo siya ng naka-Indian seat sa sahig ng selda, nakatingin sa kisame at nakangiti ng maliit. Napansin ng nakabantay na pulis, tuwing umuulan, pumipikit si Rolly at bumubulong ng mahina tila may kausap na hindi nakikita. Nung sitahin siya ng isang pulis, dumilat si Rolly at sinabing, nahanap na ni Kara ang kusina niya. Pwede na akong matahimik ngayon. Akala ng pulis naghahalusinate siya. Pero ang nakapagtataka, nung gabing iyon, naamoy ng buong detention block ang amoy ng sabaw na umabot hanggang sa guard post. May isa pang preso na sumuka dahil hindi kinaya ang sobrang tapang na amoy. Pero nakaupo lang si Rolly habang nakangiti at bumubulong ng mahina. Buhay na ulit ang lasa. Ilang araw ang lumipas, may lumabas na kakaibang report. May mga residente ng North Antipolo na nagsabing nakakita sila ng paresan na may malaking nakasulat sa kariton. Paresan ni Aling E, lasang hinding-hindi mawawala. Lumilitaw ang paresan sa iba't ibang lokasyon gabi-gabi at ang nakapagtataka, laging malapit sa pinangyarihan ng pagkawala ng tao. Pero tuwing dumarating ang pulis sa lokasyon, wala na ang paresan. Ang natitira lang ay ang napakatapang na amoy ng sabaw at bakas ng maliit na gulong sa basang lupa. Nagsisimula ng mawalan ng katinuan si Major Alvarez. Hindi siya naniniwala sa multo pero parang totoo lahat ng ebidensya. At sa mga sumunod na gabi, nagsimula siyang bangungutin na nasa madilim na kusina siya at may boses ng babae na bumubulong, Sir Alvarez, kayo naman po ang tumikim ng huling lasa. Hanggang sa ika-4 na gabi pagkatapos ng panaginip na iyon, nakatanggap si Alvarez ng package na walang sender sa bahay niya. Maliit na kahon na amoy rekado. Pagbukas, laman nito ay isang maliit na mangkok ng pares na mainit pa at sa loob ay may kapirasong papel na may nakasulat. Mula kay I para kay O, ang lasang ito ay para sa'yo lang. Nanginig ang kamay ni Alvarez. Gusto niyang itapon pero pinigil siya ng amoy. Nanaig sa isip niya ang kuryosidad at alaala ni Kara. Kinuha niya ang kutsara, tumikim ng isang subo lang at biglang nagdilim ang paningin niya. Kinabukasan, natagpuan ng pulis si Alvarez na patay sa kusina niya na nakaupo sa silya, habang nakangiti at sa harap niya ay may basyong mangkok. Sa dingding sa likod, nakasulat gamit ang dugo, perpekto na ang lasa. Samantala sa selda, tumawa ng malakas si Rolly dahilan para magtakbuhan ang mga pulis palapit. Tinitigan niya ang kihis camera, basa ng luha ng kaligayahan ang mga mata niya. Ngayon kumpleto na, tatay, mahina niyang sabi. Naipasa na ang pamanang lasa.
buhay na ulit ang kusina ng Antipolo. Nung gabing iyon, umulan na naman sa Antipolo. At sa malayo, sa pagitan ng hamog at ilaw ng poste, isang babaeng may itim na payong ang nagtutulak ng maliit na kariton sa makipot na eskinita. Sa kahoy na sinboard ng kariton, may nakasulat ng malabo gamit ang pulang pintura, paresa ni Aling E, lasa ng tagapagpatupad ng lasa. Kumalat ang amoy sa buong lungsod, tumago sa mga bintana, pinuno ang mga bahay ng mga natutulog na residente. At sinumang nagising nung gabing iyon ay sumusumpa na nakarinig sila ng tunog ng kutsara na tumatama sa mangkok kasama ang malambing na bulong, oras na para tumikim ulit. Hindi kailanman nawala ng kusina ang Antipolo, lumipat lang ito mula sa kamay papunta sa ibang kamay. Bumuhos ang malakas na ulan nung gabing iyon, binalot ang lungsod ng Antipolo ng malamig na hamog na dahan-dahang gumagapang. Sa pangunahing kalsada na nagsisimula ng tumahimik, isang paresan ang huminto sa ilalim ng poste ng ilaw. Malabo ang sulat sa kahoy na singboard dahil sa talsik ng putik. Pero kung titignan ng mabuti, mababasa pa rin ang malinaw. Paresan ni Aling E, lasang hinding-hindi mawawala. Ilang residente na kakauwi lang galing trabaho ang huminto sandali dahil sa nakakatakam na amoy ng sabaw. Parang tumatago sa ulan ang amoy, sumasayaw sa hangin at dahan-dahang pumapasok sa ilong. Malinamnam, matamis, at may dalang kakaibang pakiramdam parang alaalang ayaw mo nang balikan. Sa likod ng kariton, isang babaeng nakaitim na Amerikana at malaking sombrero ang dahan-dahang naghahalo sa kaldero. Bili na kayo, mainit pa. Malambing ang boses niya, pero may halong panginginig sa bawat salita. Ang unang bumili nung gabing iyon, isang truck driver na nagngangalang Carding, ay ngumiti ng maliit at umupo sa monoblock na upuan. Wow, ang bango naman, Nay. Parang lasa ng pares na matagal ko nang hinahanap. Yumuko lang ang babae. Lahat ng tao naghahanap ng lasa, pero hindi lahat handang tanggapin ito. Sa kabilang banda ng lungsod, kakatanggap lang ng Antipolo Police ng kakaibang report mula sa Maynila. Isang veteranong miyembro, si Major Alvarez, ang natagpuang patay sa misteryosong paraan sa bahay niya na may amoy ng matapang na sabaw sa paligid ng katawan niya. Nagpadala ang Manila Police ng karagdagang dokumento, litrato ng paresan ni Aling E, at note na ang tindera ay hinihinalang si Iisa Kara na idineklarang nawawala 2 buwan na ang nakakaraan. Tinitigan ni Colonel Dante, hepe ng Antipolo Police, ang report ng nakakunot ang noo. Kung totoo ngang lumipat dito, kailangan nating kumilos agad. Huwag nating hayaang maulit ang nangyari sa Maynila. Pero hindi alam ni Dante na nung gabing iyon, nagsimula na ang pangyayaring tinutukoy niya. Umuwi si Carding, ang truck driver, na may kakaibang pakiramdam. Napakasarap ng pares na kinain niya. Malambot ang karne, malinamnam ang sabaw, at ang amoy ng pritong bawang ay parang nagpaparelax sa utak niya. Pero pagka-uwi sa bahay, nagsimulang uminit ang katawan niya. Pumipintig ang dila niya na parang nasusunog. Pero imbes na sakit, gutom ang naramdaman niya. Gutom na hindi normal. Binuksan niya ang ref, kinuha lahat ng pagkain, pero matabang ang lasa. Nagalit siya, nagbasag ng plato. Tapos bigla niyang naalala ang mukha ng tindera ng Perez nung gabing iyon. Umalingaw-ngaw sa utak niya ang malambing na boses. Lahat ng tao naghahanap ng lasa. Nanlaki ang mata niya. Bumilis ang hininga. Tumakbo siya sa kusina, kumuha ng kutsilyo at hiniwa ang balat ng sariling braso nang hindi namamalayan. Tumulo ang dugo sa mesa. Naamoy niya ng malakas ang amoy ng bakal. Ewan ko ba kung bakit tumulo ng husto ang laway niya. Kinaumagahan, natagpuan ng kapitbahay si Carding na patay sa kusina. Puno ng maliliit na sugat ang katawan niya at sa ibabaw ng mesa ay may mangkok ng sabaw na mainit pa. Walang senyales kung sino ang gumawa. Itinala ng mga pulis na dumating sa lokasyon na sobrang tapang ng amoy ng karne at rekado, kaya muntik nang masuka ang ilang opisyal. Tinitigan ni Colonel Dante ang kaldero ng matagal. Parehong-pareho ng report galing Maynila, mahina niyang sabi. Pati amoy pareho. Tapos inutusan ni Dante ang team niya na hanapin ang paresa ni Aling Is pero wala silang nahanap. Walang karinderya, walang bakas ng gulong, walang tirang gamit. Lahat ng saksi na nagsabing kumain sila ng pares na iyon ay malabo lang ang deskripsyon. Babae ang tindera, malambing ang boses, nakatakip ng sombrero ang mukha. May idinagdag ang isa sa mga saksi na nagpatayo ng balahibo.
Sabi niya gawa raw ang pares sa lasang hindi itinatapon. Walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng pangungusap na iyon. Nung sumunod na gabi, umulan na naman at parang inulit ang pattern sa Maynila, bumalik ang amoy ng sabaw sa ilang eskinita sa Antipolo. Itinala ng mga patrol officer ang mga lugar kung saan ito lumabas at lahat ay papunta sa iisang lokasyon. Lumang palengke sa Marikina. Palengking matagal nang sarado dahil sa sunog. Agad na pumunta sina Colonel Dante at ang team sa lokasyon bago maghating gabi. Pagdating nila, nakaamoy sila ng matapang na amoy na menusok sa ilong. Sa gitna ng guho ng palengke, may malamlam na ilaw mula sa maliit na kusina na may malaking kaldero sa ibabaw ng apoy. At sa tabi nito, nakatayo ang figura ng babaeng nakaitim na kapote, nakatitig sa kalderong kumukulo ng mahina. "Tigil, pulis kami," sigaw ni Dante. Hindi lumingon ang babae. Bumulong lang siya ng mahina, sapat para marinig sa kabila ng ingay ng ulan. Huli na! Lumipat na ang lasa. Biglang lumaki ang apoy sa kalan. Umakyat sa langit ang makapal na usok, dahilan para maubo at magtakip ng ilong ang ilang pulis. Pero ang kakaiba, sa gitna ng usok, nakita nilang lahat ang anino ng dalawang figura. Isang binatang nakangiti, si Rolly. At isang babaeng nakauniporme ng pulis, si Cara. Magkatabi silang nakatayo nakatingin sa team, tapos naglaho kasabay ng lalong tumatapang na amoy ng sabaw. Nung namatay ang maliit na sunog, walang nahanap sa lokasyon bukod sa isang bagay. Lumang recipe book. Nakasulat sa pabalat ang kiresipe ni tatay, edisyon ng tagapagpatupad ng lasa. Nung buksan ni Dante ang unang pahina, may bagong sulat kamay. Hindi kailangan ng lasa ang dugo, pero laging hinahanap ng dugo ang lasa. Sa huling pahina, natagpuan ang mga litrato ng mga biktima na maayos na nakadikit, kasama sina Major Alvarez at A. Cara. At sa ilalim ng mga litrato nila, may bagong pangalan na hindi pa nakakrus, Colonel Dante. Tinitigan ni Dante ang libro, namumutla ang mukha. Sinubukan niyang itapon sa lupa, pero kusa umikot ang mga pahina parang maihanging umiihip mula sa loob ng libro. Biglang lumabas ang amoy ng sabaw mula sa kawalan. Ang kalderong kanina ay walang laman, ngayon ay may kumukulong likido na. At sa refleksyon sa ibabaw ng tubig, nakita ni Dante ang sarili niyang mukha na nakangiti. Isang araw pagkatapos ng pangyayari, nawala si Dante ng walang bakas. Natagpuan ng pulis ang police mobile niya sa tabing dagat na nakabukas ang bintana at may napakatapang na amoy ng rekado sa loob. Sa passenger seat sa harap, may maliit na kaldero na mainit pa na may lamang 4 na piraso ng karne at kapirasong papel na may nakasulat na, "Luto na ang bagong lasa simula nung gabing iyon." Kumalat ang ulat tungkol sa paresan ni Aling I sa iba't ibang lungsod sa Rizal. May mga sumusumpa na nakakita sila ng itim na kariton sa gilid ng kalsada. Laging lumilitaw sa gitna ng ulan. Laging may amoy na nagtutulak sa kahit sino na huminto at sumubo. At tuwing may makakatikim nito, may isang taong mawawala kinabukasan. Sa selda sa Maynila, nakaupo pa rin si Rolly sa sulok ng kwarto. Payat ang mukha, pero may kakaibang kislap ang mga mata. Kinakausap niya ang pader na parang nakikipag-telepathy. "Cara, alam kong naririnig mo. Nararamdaman na nilang lahat ngayon, di ba?" Katahimikan sandali tapos narinig ang malabong bulong mula sa kawalan. "Rolly. Nakarating na sa Antipolo ang lasa natin." "Saan ang sunod?" Tumingin sa kisam si Rolly tapos ngumiti ng mahina. "Kahit saan dalhin ng dila ang lasa, malaki ang mundo, Cara. At hindi maubos ang gutom ng tao." Nung gabing iyon, umulan na naman sa Maynila. Sa malayo, isang babaeng may itim na payong ang naglalakad sa bangketa tulak ang maliit na kariton. Ang nakasulat sa kahoy na sinboard sa harap ay nag-iba ng kaunti. Paresan ni Aling I, lasang Pinoy. Tumatagos ang amoy sa hamog, tumatawid sa ilog, tumatawid sa lungsod, at sa bawat lugar na madaanan niya, isa-isang namamatay ang ilaw ng bahay. Dahil sa likod ng bawat kagat ng peres, may lasang naghihintay na mabuhay muli. Hindi namamatay ang lasa. Lumilipat lang ito ng dila. Bukang liwayway na sa Maynila na may malambot na hamog. Sa gitna ng palengke sa Divisoria, inihahanda ng isang babae ang bago niyang kariton. Pino ang sulat sa kahoy na singboard, pero agaw pansin. Paresan ni Aling Si, tunay na lasang Pinoy.
Para sa mga residente, bago sa pandinig ang pangalan, pero mabilis naging usap-usapan. Sabi galing daw Rizal ang recipe, sabi ng isang tindera ng gulay habang nag-aayos ng paninda. Iba ang lasa, nakakaadik. Walang nakakaalam kung saan galing ang babae. Walang nakakita sa kanya ng walang malapad na itim na sombrero at madilim na kapote na lagi niyang suot, kahit sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Pero tuwing umaga, sumisingaw ang amoy ng sabaw niya bago pa magbukas ang palengke. Nakakakalma ang amoy pero may tinatagong mahirap ipaliwanag. Amoy na kayang gumising ng alaala ng pagkabata, dahilan para makaramdam ng init at kaba ng sabay ang sinumang makaamoy. Sa parehong oras, nakaupo si Rolly Cruz nang mag-isa sa interrogation room ng Interpol. Isang linggo na ang nakalipas simula nung mawala si Colonel Dante. Hindi na pangunahing suspect si Rolly ngayon, kundi buhay na saksi na hindi maipaliwanag. Pero sa loob ng kwartong iyon, mukha siyang mas kalmado kaysa dati. Matalim ang tingin ng mata sa kikis camera. Tila alam niyang may nagmamasid sa kanya sa labas. Ngumiti siya. Nakahanap na ng bagong daan ang lasa, mahina niyang sabi. Sa kabilang parte ng kwarto, biglang nanginig ang isang batang investigador ng walang malinaw na dahilan. Biglang lumabas ang malabong amoy ng sabaw sa air vent. May nagluluto ba dito? Bulong niya. Pero walang sumagot. Samantala sa Maynila, kakalipat lang ni Aling Sol sa bahay ng anak niya matapos magretiro sa slaughterhouse sa Antipolo. Madalas pa rin siyang bangungutin tungkol sa ulo ng baka na nagsasalita, tungkol sa amoy ng karne na hindi maalis sa kamay niya. Pero sa malaking lungsod na to, umaasa siyang makapagsimula ng bagong buhay. Hanggang isang hapon nung naglalakad siya papuntang palengke para bumili ng gulay, nakaamoy ang ilong niya ng pamilyar na amoy. Sa bagong kariton na iyon, paresa ni Aling Si, tunay na lasang Pinoy. Nanigas si Aling Sol. Nanginginig ang kamay. Ang sabaw ay kaparehong-kapareho ng amoy sa slaughterhouse na binabantayan ni Rolly at Cara noon. Napalunok siya, lumapit ng dahan-dahan sa kariton. Ang tindera ay babaeng nakaitim na coat, nakayuko, nagtitimpla ng pares ng may pinong galaw. Nung lumingon siya ng bahagya, nakita ni Aling Sol ang mga matang imposibleng makalimutan niya. Mata ni Isa Cara. Imposible, bulong ni Aling Sol. Umatras siya ng dahan-dahan, pero umiti lang ng malumanay si Cara. Aling Sol, natatandaan mo pa ang lasa, di ba? Kinabukasan, nagkagulo ang mga tao sa palengke. Nawala ng parang bula ang kariton ng paresa ni Aling. Nag-iwan lang ng isang basyong kaldero at sandok na kahoy. Sa tabi nito, natagpuan ang eco bag ni Aling Sol. Walang nakitang senyales ng dahas ang mga pulis. Tanging mga yapak papunta sa kanal at mula doon, amoy pa rin ang nilagang karne hanggang sa makalipas ang ilang araw. Nakarating sa Antipolo ang balita tungkol sa pagkawala ni Aling Sol dahilan para mabalisa ulit ang dating investigador na si Mang Turing. Pinuntahan niya si Rolly sa selda. Rolly, kagagawan mo na naman ba to? Tinitigan siya ni Rolly ng matalim. Nandito ako, Tay. Pero hindi kailangan ng katawan ng lasa para lumipa. Kumunot ang noo ni Mang Turing. Anong ibig mong sabihin? Dumukwang si Rolly. Mahina ang boses parang bumubulong sa tenga. Tuwing naaalala ng isang tao ang lasa na iyon, nabubuhay ulit siya. At ngayon marami nang nakatikim ulit. Natigilan si Mang Turing. May na-realize siya. Ang kasong ito ay hindi lang basta pagpatay, kundi isang bagay na nakakahawa sa pamamagitan ng lasa at alaala. Agad niyang tinawagan ang Manila Police, binalaan sila tungkol sa panganib ng kariton na iyon. Pero bago matapos ang tawag, narinig ang boses ng babae ng malabo sa telepono. Nakarating na ang bagong lasa, Mang Turing. Tapos naputol ang linya at nawalan ng signal. Sa Maynila, nagsimulang magkwento ang mga residente tungkol sa misteryosong kariton na lumilitaw lang kapag umuulan. Ilang delivery riders ang umamin na nakita nila itong nakahinto sa gilid ng highway. Pero tuwing lalapitan, naglalaho ang kariton sa hamog. Isang estudyante na naglakas loob mag-video ang nagsabing may nakita siyang dalawang figura sa likod ng tindera. Isang lalaking nakauniporme ng preso, isang babaeng nakauniporme ng pulis. Nag-viral sandali ang video sa social media bago biglang nawala sa lahat ng platform sa loob ng magdamag.
Samantala sa Camp Crame, patuloy na nagpapakita ng kakaibang ugali si Rolly. Hindi siya natutulog, hindi kumakain, pero masigla pa rin ang katawan. Tuwing gabi, may naririnig na mahinang tunog mula sa selda niya na parang may naghahalo ng mainit na tubig. Pag chine-check ng gwardya, wala naman. Pero sa sahig, may natagpo ang maliit na tubig na amoy sabaw. Nakikipag-usap siya, malungkot na sabi ni Mang Turing. Pero hindi sa atin, sa kanya, sa tindera na iyon. Nagsimulang ayawan ng ilang pulis ang magbantay sa gabi malapit sa selda ni Rolly. Dahil sa parehong bangungot, nakikita nila ang sarili nila na kumakain ng mainit na pares sa gitna ng ulan, tapos dahan-dahang nagiging balat ng tao ang karne. Pagkalipas ng 3 linggo sa terminal ang bus sa Cubao, nilapitan ng isang bata ang nanay niya habang may hawak na mangkok ng pares. Nay, may ale kanina nagbigay nito libre, inosente niyang sabi. Umiti ang nanay. Nasaan ang ale? Tinuro ng bata ang labas ng terminal, pero ulan at makapal na hamog lang ang nandoon. Nung inamoy ng nanay ang pares, nagtakip agad siya ng ilong. Kakaiba ang amoy ng sabaw. Masyadong matapang, masyadong totoo. Nilapag niya ito sa bangko at inaya ang anak na umalis. Ilang oras. Ang lumipas, natagpuan ng janitor ang mangkok ng pares na mainit pa. Kahit malamig ang panahon at tumigil na ang ulan ilang oras na ang nakararaan, sa sabaw ay mailumulutang na maliit na piraso na parang putol na kuko ng tao. Dahil sa balitang iyon, nagbukas ng malaking investigasyon ang Interpol. Pero ang nakakapagtaka, tuwing susubukan nilang i-trace ang kinaroroonan ng kariton ng paresa ni Aling I, iba-iba ang sinasabi ng lahat ng saksi. May nagsasabing pula ang kariton, may nagsasabing itim, may nagsasabi ring gawa sa kahoy na nara. Pero laging pareho ang isang bagay. Hindi nababasa ang tindera. Kahit sa ilalim ng malakas na ulan nung huling gabi ng buwan, isang lalaking nakauniporme ng preso ang lumabas sa quays ng North Harbor. Malinaw ang mukha, si Rolly Cruz. Gayong ayon sa record ay nasa isolation room pa siya sa Antipolo. Pinapakita sa recording na tinutulak ni Rolly ang kariton kasama ang isang babaeng nakaitim na kapote. Sumakay sila sa maliit na barko papuntang Kanluran papuntang Central Luzon. Iba na naman ang nakasulat sa kariton. Paresa ni Aling I, klasikong lasa galing sa puso. Hindi nahanap ng Coast Guard ang barko kinabukasan. Pero ilang mangingisda ang nag-report na nakakita ng 2 figura na nakatayo sa gitna ng dagat na naghahalo ng malaking kaldero sa ibabaw ng kumukulong tubig. At simula nung araw na iyon, nagsimulang lumabas ang mga ulat tungkol sa paresa ni Aling I sa ibang lungsod, Pampanga, Bulacan, hanggang Tarlac. Ang bawat paglitaw ay laging sinusundan ng iisang bagay. Amoy ng sabaw na masyadong perpekto para maging gawa ng tao at pagkawala ng isang tao nang walang bakas kinabukasan. Tumawid na ng isla ang lasa at handa nang humanap ng bagong dila na mamanahan. Hindi namamatay ang lasa. Lumilipat lang ng lugar para maghintay ng susunod na gutom. Nung gabing iyon, dahan-dahang umiihip ang hangin mula sa Manila, bay dala ang amoy ng asin na may halong hamog. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng Cavite, naghahanda ang mga residente para sa taunang perya. Naghahalo ang tunog ng musiko at mga tindero sa ilalim ng makulimlim na langit. Pero sa gitna ng hilera ng nagtitinda ng laruan at damit, may isang kariton na naiiba. Malaki ang kaldero, umuusok ang steamer, at kulay pulang dugo ang ilaw sa bubong ng kariton. Ang nakasulat sa harap ng kariton ay nagpatigil sa maraming tao para magbasa. Paresa ni Aling I, lasang galing Antipolo. Ilang residente ang na-curious, isa na si Major Alvarez, na nalipat na ng assignment sa Cavite matapos isara ang kaso sa Antipolo. Dumating siya kasama ang mag-ina niya para subukang mag-enjoy ng walang iniisip. Pero pagkaamoy niya sa sabaw mula sa kariton, huminto siya sa paglalakad. Bumilis ang tibok ng puso niya. Naamoy na niya ang amoy na iyon sa kusina kung saan natagpuan ang bangkay ng mga magulang ni Rolly. Mahal, naaamoy mo ba iyon? Mahinang tanong ni Alvarez. Ang bango, inosenteng sagot ng asawa niya. Parang totoong beef broth. Bili tayo, gutom na ako. Tahimik si Alvarez. Nanunuyo ang lalamunan niya. Pero sinubukan niyang kumalma. Baka nagkataon lang, isip niya. Matagal nang naiwan sa nakaraan ang Antipolo. Ang tindera sa likod ng kariton ay isang dalagang nakaitim na kapote.
Maamo ang mukha, malambing ang boses. Bili na kayo, sir. Isang special o gusto nyo yung classic? Natigilan si Alvarez. Pamilyar ang tono ng boses. Tinitigan niya ng malapitan ang mukha ng tindera. Ang tingin ng itim na mata ay nagpatayo ng balahibo niya. Kara, bulong niya. Ngumiti lang ng samar ang babae. Naalala pa pala ako ni sir, mahina niyang sagot. Biglang nanikip ang paghinga ni Alvarez. Umatras siya ng isang hakbang. Pero tinanggap na ng asawa niya ang mangkok ng Perez mula sa kamay ni Kara. Sir, ang bango ng lasa, sabi ng asawa niya habang umuupo sa maliit na bangko. Gustong tabigin ni Alvarez ang mangkok. Pero bago pa siya makakilos, nakalulo na ng unang subo ang asawa niya. At sa sandaling iyon, namutla ang mukha nito. Nanlaki ang mata sa direksyon ni Alvarez. Nanginginig ng malakas ang katawan. Tumulo ang sariwang dugo sa ilong niya at natumba siya sa kariton. Agad na nagtilian ang mga tao sa perya. Pero ang nakapagtataka, hindi nagpanik ang tindera ng Perez. Nakatayo lang siya ng tahimik nakatingin kay Alvarez ng blanko ang mata. Hinding-hindi mamamatay ang lasang iyon, patag niyang sabi. Nagpadala ng pulis sa lugar. Pero pagdating nila, naglaho na ang kariton ng Perez, nag-iwan ng baha ng malapot na sabaw sa lupa. Sa loob nito, nahanap ng mga pulis ang isang maliit na bagay, pulseras na may nakasulat na Rolly Cruz. Nanlumo si Major Alvarez. Hindi siya makapaniwala na bumabalik ito para multuhin siya. Matapos ang maraming taon, sumumpa siya na tatapusin niya ang lahat ng to. Sinuyod niya ang pinagmulan ng kariton, naghanap ng delivery report, data ng street vendor, pati online transaction trail. Pero walang tumutugma. Hindi kailanman narehistro ang kariton. Isang linggo ang lumipas, nakatanggap siya ng package na walang sender. Sa loob ay may iisang bagay, lumang receipt book na sunog ang kalahati. Sa unang pahina, nakasulat ang sulat kamay na kilala niya. Ang lasa ng karne ng tao ay hindi mawawala sa dila nila kahit nakakulong na ako. Nagmamahal, Rolly Cruz. Nanginginig ang kamay ni Alvarez habang binubuksan ang bawat pahina. Sa pagitan ng mga resepe, may mga lumang litrato, karinderya, litrato ng pamilya ni Rolly, at isang bagay na nagpalamig ng dugo niya. Litrato ni Kara na nakatayo sa harap ng bahay ng mga magulang ni Rolly bago pa mangyari ang kaso. So magkakilala na sila, bulong niya. Pero ang pinaka-nakakakilabot, sa huling pahina, may bagong litrato. Nakatayo sina Rolly at Kara sa gitna ng hamog hawak ang malaking kaldero sa ibabaw ng mesang kahoy. Ang nakasulat sa ilalim ng litrato, ang lasang ito ay sa amin ng dalawa ngayon. Ilang araw ang lumipas, nag-report ng kakaibang pangyayari ang mga taga Cavite. Sa gilid ng ilog, may lumabas na napakatapang na amoy ng sabaw. Tuwing Biyernes ng gabi, minsan may naririnig na tunog ng kutsarang naghahalo sa kaldero mula sa hamog. Pero nung tignan, wala namang tao. Tanging tubig ilog lang na medyo mapula ang kulay. Mula sa report ng mga residente, nahanap ng pulis ang isang kariton na nakalubog sa ilalim ng ilog. Sunog ang kalahati ng kariton pero nababasa pa rin. Paresan ni Aling E, lasa ng antipolo. Sa loob nito may kambal na receipt book nung kay Alvarez. At sa likod ng pabalat ay may nakasulat na bagong pangungusap. Ang lasang ito ay pamana na ngayon sa sinumang maglalakas loob magutom. Simula noon, kumalat sa social media ang kwento tungkol sa misteryosong Perez. Itinuturing itong urban legend ng iba. Ang iba naman ay umaming nakatikim na nito. Pero bawat taong umaaming nakatikim ay laging nawawala pagkalipas ng isang linggo. Samantala, nagdesisyon si Major Alvarez na umalis sa kapulisan. Umuwi siya sa Antipolo para subukang kumalma, pero hindi na pareho ang buhay niya. Isang gabi nung malakas ang ulan, may kumatok sa pinto ng bahay niya. Binuksan niya at sa harap ng pinto nakatayo si Rolly Cruz. Tuyo ang katawan, blanko ang mata. Oras na, sir, sabi niya sa patag na boses. Ikaw naman ngayon ang tikim ng lasang hinahabol mo. Hindi na nakasigaw si Alvarez. Kumurap ang ilaw ng bahay at narinig ang tunog ng kutsarang naghahalo sa kaldero mula sa kusina. Pagdating ng mga kapitbahay kinabukasan, bakante na ang bahay. Ang natira lang ay ang amoy ng karne na sumisingaw mula sa kalan na nakasindi pa. Sa mesa, may isang mangkok ng Perez.
Malinaw ang sabaw, pero sa ilalim ng mangkok ay may bagay na magpapasigaw sa sinumang makakakita. Police badge ni Major Alvarez. Ilang buwan matapos ang pangyayari, may nagbukas na bagong paresan sa gilid ng kalsada ng Antipolo Rizal. Kulay pilak ang kariton, malinis, at may nakasulat na malalaking letra, Perez Rasa Sejati, Pamanang Lasa ng Pilipinas. Ang tindero ay binatang may maamong mukha at matalim na mata. Nung tinanong ng customer ang pangalan niya, mahina siyang sumagot, ako si Rolly. Resep ito na ipinamana ng pamilya ko. At nung nilunok ng customer ang unang subo, lumabas ang maliit na ngiti sa mukha ni Rolly. Malakas ang ulan, tinatakpan ng hamog ang kalsada. Sa salamin ng kariton, malabong makita ang anino ng babaeng nakauniporme ng pulis na nakatayo sa likuran niya, si Iisakara. Nagkatinginan silang dalawa sabay bulong ng sabay, hindi namamatay ang lasa. Lumilipat lang mula dila papuntang dugo.